Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung hot take ni OG Diaz kay Fiang Smith. Kasi kinall out ni Mama OG dito yung mga alleged bad behavior ni Fiang Smith. So pag tutuklasin natin kung may mapupulot ba tayong aral dito or wala. Tuloy natin. Toon niyang ugali paglabas. Okay. 'Di ba? Nariyang si Paps Fernandez hindi niya kilala. Oh. Kaya sabi ni Martin, where did you get this girl? Oh my gosh. Okay. So, yung isa yan mga lods. Kasi of course, kung hindi nyo kilala si Martin Rivera at saka si Pops Fernandez, they are very famous singer na mga, kumbaga mga ano na yan mga haligi na yan ng musikang Pilipino As an artist, kailangan alam mo yung mga colleagues mo na tinatawag. Si Fiang, kapapasok niya lang sa showbiz. So kailangan alam niya kung sino yung mga taong yun. So ito yung video na ina-allege ni Mama OG. For the sake of our discussion, kailangan nating i-play ito. Doon sa mga Fiang Smith fans, ito po yung ganun talaga. Kailangan nating pakita to para fair tayo. Okay, so let's go. Let's play it. Teka lang. Let's just dance again. Ito. Katumbas. Yan. Yan, di ba? Oo. Andito na sila eh. Ayan o, super taas. Hindi, ganyan lang, ganyan. Oo, ito o, sige. I mean, you know what? Oh, just Memory remember alone. memory. Did you He's got ever a very see short memory. Tito Martin and Pops? Yan o, si Martin Rivera yan guys I mean, naiintindihan ko kasi kung hindi artista si Fiang, naiintindihan ko yon. Kunyari, normal, regular person lang, yeah, it's understandable. Pero kasi, dapat alam mo yung mga colleagues mo pag pumasok ka sa showbiz. It's just being professional. Kasi, whether you like it or not, yung pag-aartista is also a kind of profession. Okay? Tuloy natin. Pops na wala. You were not even born. What did you see them together on? Oh, Do you even know who Pops is? oh my God. Oh my God. That's so Alright. famous here in the Philippines. No, you're absolutely Very right. She's the concert queen. So, yan nga, di ba? So, Yes. The concert king. There you Yes, go. exactly. Good thing we have a telephone. Oh my God. Oh my Actually, yes. so dapat ano na lang, kumbaga, parang wala kasing humility yung dating ni Fiang. Parang linalaro niya lang. Of course, we cannot argue with success kasi very successful naman kasi si Fiang at this point in time sa kanyang very young career. Pero, pag hindi ka kasi marunong makisama dun sa mga taong katrabaho mo, baka ma-GG ka. I think ito yung point ni Mama OG. Si Fiang. Okay. Yes po. Call out sa kay Fiang. Okay, so tuloy na natin yung story ni Mama OG. Let's go. Hinapit niyang gano'n, hinampas. Pangalawa, yung may humarang sa kanya na isang marshal. Hinapit niyang gano'n, hinampas niya kasi nakaharang sa dadaanan niya. Yung pangatlo, yung kumakanta sila. Yun. So, again, parang crass behavior naman yun. So, yun yata yung pinopoint ni Mama OG dito na imbis na sabihan ng maayos na, sir, tabi po muna or excuse me po, di ba? Ganun dapat yun Tinuruan tayo ng GMRC natin na when we want to move, we want to ask someone to move, we ask them properly. So, good manners and right conduct lang yun. So, I guess may pinopoint dito si Mama OG. Tuloy na lang natin. Sige, let's go. Ni JM, yung collab team niya, na dinadangkal niya yung sa bandang ibaba. Oh. Okay po. Tapos yung CD. Okay, so I would like to show you this mga lods kung ano yung context niyan. Well, medyo magugulat kayo. Kasi bukod sa isa kasing nagli-lip sync kasi itong dalawang to. And dito sa lip sync na to, hindi pa nila magawa ng tama. They are being paid millions of, hindi naman siguro, hundreds of thousands of pesos to sing a 3-minute song tapos ganyan pa yung kalalabasan. And meron pang mga extracurricular activity. I-mute lang natin baka kasi may copyright Pero ang kinakanta nila dyan yung dati ni Sam something yung kumanta niya, nakalimutan ko kung sino. Pero dati-rati, ikaw parati, ng araw ang balat. Tuloy natin. Yan. So, habang kumakanta sila, yun na, nakita nyo yung ginawa ni Fiang? Parang dinangkal niya, tapos sinaway siya ni JM. And siguro, ang pangit kasi dito kasi,
gets ko naman na they are teenagers. Sige, ewan ko, ilang taon na ba? 19 years. Siguro nasa right age na sila for meron na silang, kumbaga kung if they want to explore on those things, they are allowed by law. Pero of course, since they are young individuals, na sana maging better role model sila sa kabataan na nanonood sa kanila. And we will talk about the psychology of that after nung rant ni Mama OG dito. And hindi lang yan kasi yung instances na merong silang pinakitang a little bit raunchy behavior or yung medyo on the sexual side, if we're being honest here. Okay? So ito yung si Fiang yan, tingnan mo yung gagawin ni ayan tapos bigla na lang linaro yung earlobe, 'di ba? I mean, alam niyo yung merong kasing merong kasing ibig sabihin yon kapag if you reach a certain age. Alam ko naman siguro yung mga nanonood sa akin is mature enough to understand kung bakit hindi pwede yon on a much younger audience. Now, let's go back dun sa rant ni Mama OG dito. Okay, let's go. Let's continue. Yung housemate niya doon sa PBB, dinidilaan niya yung Yung, nakita ko yata yun yung ginagawa. Okay, so tingnan natin yung dinidilaan niya. So maraming, very promiscuous behavior si Fiang dito. And she's a very young girl, and kung ganun talaga siya, I would suggest na sana hindi kasi talaga pwede yon you're promoting kasi promiscuity na tinatawag. I mean, if siguro eto yata yun eh. Ito ba yun? Tingnan natin. Maraming salamat po. Unang-una dun kay Lord talaga na nagbigay sa amin ng opportunity. Yan siguro yung mini disrespectful behavior pala. Akala ko dinidilaan. Ito yung Tapos yung sinasabi niyang walang makakatalo sa Gen 11. Kahit ilang batch pang dumating. Diba? Breaking. So, yun sa tingin ko, hindi masyadong big deal yun kasi nga, of course, self-promotion lang yun. Pero yung iba talaga, I think it's very egregious behavior for a young woman like Fiang na may batang audience. Kasi, number one na kailangan yung tandaan lagi pag sa mga ganitong artista is who is the target audience. And the target audience of Fiang is not me. Hindi naman ako bata eh. Yung ibang mga kabataan yata ang kailangan ditong maprotektahan. Tuloy natin. Gusto ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Yon. Pero, too much of pagpapakatotoo is bad. I think hindi pagkakatotoo yon. I think it's crass behavior na tinatawag. Kasi meron kasing proper way of depende talaga yan eh kung sino yung sino yung audience mo. Ay kung kunyari cool pals, 'di ba? Pag nakikinig sa kanila mga matatanda, so they can do crass humor as they like. Pero si Fiang kasi mga bata ang kanyang audience, and it's one thing to be parang bardagul ka or hindi mo tinitignan yung behavior mo. It's another thing kapag bata yung audience mo. Tuloy natin lang and then I'll give you a psychological take dito. Okay. Yeah, meron siyang... Sige, mag-comment ka, ikaw babash ng mga Hindi. Yun doon sa... Sige, gusto ka namin marinig. Yung sa sinasabi mo lang na parang... gusto ko lang yung sa thought na yun kasi too much of the truth is bad. Hindi naman. I think mali yung framing nila rito kasi it's not about being real eh. It's doing the proper behavior given the context of what's going on. Always remember, si Fiang ay hindi lang siya basta nasa TikTok ha. Nasa national TV siya who is watched by millions of fans around the world ha. And that is not an exaggeration. That is the reality of the matter. Okay? So, now, si Fiang kasi, hindi lang kasi siya artista, hindi lang siya din influencer. Matatawag natin siya in the context of psychology as a role model. Okay, role model. What is a role model, mga lods? This is someone who is kumbaga ito yung mga tao na yung kanilang kilos at gawa ay nakikita ng maraming tao at minsan mayroong mga tao, especially the young individuals, that copies them.
Okay? So, merong mga types of role models bago tayo pumunta doon sa sa pinaka-definition nito. So, meron tinatawag na close role models. Ito yung mga magulang mo, tapos yung nanay mo, kapatid mo, yung mga taong nasa immediate circle mo. Distant naman, ito yung mga celebrities tulad ni Fiang and yung mga historical figures like sila Jose Rizal. And meron dalawang types of role models na sa tingin ko would fall under si Fiang. You are going to decide after this video kung saan ba nahuhulog si Fiang. Is she a positive role model or a negative role model? Now, let's take the theory of Albert Banduras in defining what a role model is, okay? So, according to him mga lods, ang role model daw ay ang isang role model, hindi niya kailangan talagang i-influence ka doon sa iyong sa behavior na gagawin mo. All she has to do is to do the behavior and then you would in the back of your mind parang makokopya mo yon. Ganon yung nangyayari. Hindi niya kailangan na sabihin na ako gayahin mo ko gayahin mo ko. Hindi ganon yung ginagagawin niya. The person will just show the behavior and the behavior will be copied by individuals, especially the young ones who are very susceptible to things like this. Kasi nga, we learn, hindi lang kasi tayo natututo through experience and learning. Meron tinatawag kasing imitation, okay, or panggagaya. Ginagaya natin yung isang behavior na sa tingin natin would have an effect sa tao. Or dito kasi ang pinakita ni Fiang is yung promiscuity na tinatawag, lalong-lalo na yung kay JM, 'di ba, hindi nangkal yung kanyang private part. So that would entail na baka manormalize yon among the young individuals watching Fiang na okay lang maging promiscuous at an early age. Ang sagot dyan, objectively, no. Bakit po? Kasi tandaan natin na meron tinatawag na teenage pregnancy that is actually a problem here in our society. Kaya pangit yung sex ed natin dito eh. Pag nakarinig ka ng pag-uusap ng Jackal, natatawa ka. Pag nakarinig ka ng pag-usap about sex, natatawa ka. When in fact, these are fundamental problems that we should be solving dito sa ating society. So, si Fiang, sana I'll leave it sa inyo. Anong sa tingin nyo? Si Fiang ba ay isang positive role model or isang negative role model? Or sana, ang wini-wish ko lang, si Fiang would understand her role sa society natin in shaping the young individuals. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.